nandito tayo sa shoe capital of the Philippines, huwag nyo nang palampasin pa ang pagkakataon na dumalaw sa Shoe Museum ng Marikina. Tara, pasukin natin, nakakamangha din yung mga sapatos sa loob. Nagsimula maging shoe capital of the Philippines ang Marikina noong 1887 pa. Kaya naman, kung ikaw ay isang shoe addict like me, sigurado akong mag-i-enjoy ka dito sa Shoe Museum ng Marikina. Ayan! Ang daming sapatos, nakakaloka. Finally, nakapasok na tayo dito at sasamahan tayo ni Miss Gina Romero, ang venue manager ng Shoe Museum Marikina. Hello po. Hello po, good morning Yan ang po. morning, Ma'am Yes, Gina. good morning. Ayan, unang tanong ko po, Ma'am Gina, i-share nyo naman po sa amin kung ano nga ba ang naging history po ng Shoe Museum. Paano po ito nagsimula? Actually, itong building na to, simula pa nung panahon ng Kastila, ito ay naging imbakan ng barel at naging garahe or talyer ng mga Amerikano noon. Naging detention cell ng mga sundalo. Okay. Sino po nag-initiate po na gawing Shoe Museum po itong lugar na ito, Ma'am? 1998, binuksan itong konseptong ito ni former Mayor Bayani F. Fernando dahil kami ngayon shoe capital ng Philippines. So naisipan niya na dito ilagay ang mga sapatos ng First Lady na si Imelda Marcos. Thank you very much, Ma'am Gina. You're Yun pala welcome. Yun. So, eto na nga. Ma'am Gina, baka pwede naman po kayo libot dito sa inyong shoe museum para makita ko na yung mga nagagandang mga shoes. Sure, why not? Ay! Oh my gosh! Ito yung matawag dito, mga killer shoes, mga Yeah, ganyan. mga killer shoes. Nagtataasan ng mga heels. Saan galing itong mga shoes na ito, Ma'am? Sa loob ng isang taon, nagkakaroon kami ng competition dito sa Marikina. Yes po. Yung mga shoe designer po ito na naglalaban-laban every Yes. year. Tapos dito na dinadala yung mga winners. Yes. Wala Tapos namang- kakaiba itong isang ito, ha? Sapatos na gawa sa banig. Tama po ba, banig? Yes, Banigo. Meron kami ditong 800 pares ng sapatos ni Imelda Marcos. Talaga? Nakadalaw na po dito si Madam Imelda? Birthday niya, nagpunta pa siya dito. Ay, wow. Yan, Ma'am Gina, ano naman po itong nasa area po na ito? Ginagamit sa paggawa ng sapatos. Makikita mo doon sa harapan, meron tayo doon na pamilya. Yes, na hindi ko makausap ng maayos. Na gumagawa ng sapatos doon. Yung Apo. babae, tawag sa kanya ay mag-aareglo. Siya yung gumagawa na pang-itaas na bahagi ng sapatos. At ang lalaki naman, siya yung ang gumagawa ng pang-ilalim o bumubuo na ng pangkalahatang sapatos. Yung pong bata doon, Siya yung pinaka-assistant. assistant. Tawag sa Ayan. kanya ay getting. Getting kasi po. Get mo yan, get mo to. Getting pala ang tawag sa pag-gets, Oo. no? At ito po, may napansin pa po ako kanina, isa pagpunta ko dun sa gilid dun. May isa pa pong cabinet, aparador, na may mga sapatos din, pero may nakalagay ng mga pangalan ng artista. Ito ay binigay sa atin ng mga personalidad. Dinonate po Dinonate nila. sa atin dito sa museum. Yan, Ano? dyan si Master Showman, Herman Moreno, at meron ding dinonate dyan ng ating kapuso, na si Rocco Nasino Antaray. Ay, Ma'am Gina, kaya naman pala nagbilin sa akin si BFF, ibigay ko daw po sa inyo. Salamat. Antaray.